Welcome po, welcome. Good afternoon mga kapatid dito sa Dubai. This is my first time na gumawa nito, pero baka magulatin kayo, iba yung estilo ko ngayon. Kasi I will do the most practical na ginagamit natin sa simbahan. As I grew up also in church, ang mother ko is also a pastora, lumaki din at nagiging suwael din, naging prodigal din, bumalik sa Panginoon. And then, sa trabaho ko, dati nasa Philippine Navy, technician ng mga radars ng barko ng Navy, nag-travel ako sa iba't ibang lugar. So, because of my travel in every place, iba-ibang denomination, kasi hinahanap ko palagi church. So, napasama ako sa Southern Baptist, napasama ako sa Mindanao, sa Kamakop, napasama ako sa Four Square Gospel, napasama ako sa mga Assemblies of God. So I want to ask sa hapon ngayon ito, dahil kung sino ang nanggaling mga churches kayo. Sino ba yung mga nasa evangelical church or kasama dito mga Baptist, mga Alliance? Sino bang nanggaling sa mga churches katulad nito? Evangelical, Kamakop, Baptist, Southern Baptist, Convention Baptist. Paki-raise ng hand kasi kailangan ko to sa pagturo ng ng workshop. Kaunti lang, no? How about ang nanggaling sa Assemblies of God? Ang Pentecostal is Assemblies of God. Trinitarian siya. May Pentecostal naman na Oneness. So, sinong nanggagaling sa Assemblies of God? Kasi dito natin malalaman kung paano nag-worship kayo. Gusto ko malaman kung ano ang background nyo. Kasi I'm from the Baptist sector. Hindi ako lumaki sa praise and worship. Sa hymns. At ang praise and worship ngayon, ang tinatawag lang namin ito nung araw, singspiration. Kinakanta ito bago mag-simba. Singspiration. Hindi ito incorporate sa order of worship. So, ngayon, ginagamit na natin at nandito na ako. Because nang napa-Saudi ako, napasama ako sa underground church ng Pentecostal group, Assemblies of God. So, experience ko. Alam ko mga damdamin nyo. Alam kong damdamin ng mga Baptist. Alam kong damdamin ng mga Pentecostals. Kung paano kayo mag-worship, mag-express ng sarili nyo. But now, mag-aral naman tayo tungkol sa ano naman sa ngayon sa FCC. Dahil tayo sari-sari, halo-halo tayo. So I will do the workshop kung ano meron tayo. Ayoko yung magiging idealist na dapat may ganito tayo, dapat may ganito. Kung ano lang meron tayo, kung meron tayo keyboard lang at saka gitara, then we'll do it. Doon tayo mag-uumpisa. Kung ang worship leader, ang backup natin dalawa lang, doon tayo mag-uumpisa. So ngayon, mag-uumpisa tayo. As a worship team, marami lecture pero kulang tayo sa oras. Pero ang pinaka-purpose ng worship team is, I will state it first, that the theme of worship dominates the Bible. Ito yung pinaka-ultimate priority ng Diyos, worship. Kung bakit kayo sinave ng Panginoon, bakit kayo nandito ngayon, you are called the children of God, because to worship Him. Sa langit, hindi tayo mag-Bible study. Sa langit, hindi tayo mag-evangelism. Sa langit, hindi tayo mag-CGM. Bakit? Kasama na natin ang Panginoon. Alam na natin siya, anong ginagawa ng mga anghel sa langit? Nag-worship. So, dito sa lupa, ang gawin na, ang role natin as praise and worship, ay to facilitate the congregation.
So, practical tayo ng congregation natin ngayon, ganito. Ito yung hall natin. So, practically, i-facilitate at we will aid them na mag-worship sa Panginoon. So, from start to finish, all the instrumentalists are part of the worship team. Pwede ka magiging instrumentalist na hindi ka worship leader. Pwede ka magiging gitarista, napakagaling mo na gitarista, but you are not a worship leader. But you can be a guitarist who is also a worship leader in terms sa gitara. Pwede ka magiging bahista na magaling, but you are not a worship bassist. Hindi ka drummer na worshiper. Hindi ka violinist na worshiper. So ngayon, anong nakita ko na wala sa atin? We will have to develop our church music ang wala. Mag-umpisa tayo sa prelude. Sa kanina sa samba natin, may prelude tayo, wala. Wala tayong prelude. So we will develop that. And then, mag-start muna tayo sa practice. Habits, attitude sa practice. Sa setup. So usually, hindi tayo organized sa setup. So, mag-contribute kayo. Mawala din ako dito, but kayo. Mag-ano kayo, mag-discipline kayo, maggamuha kayo ng mga rules nyo kung paano mag-set up. So ngayon, kasama natin ang technical. So ginagawa natin pagdating natin sa church sa umaga, mag-set up na tayo. So, ano nangyayari? During sa setup, marami tayong distraction. Ang drummer ay palo na palo. Tapos yung gitarista. Tutunod. Okay, ang gawin natin to have the discipline sa setup. Kung sinong nauna, dapat ang nauna ay drummer eh. Mas maganda pag naunang drummer eh. Sinong drummer natin kanina? Yung kapatid natin na babae. Wala na siya. Sino pa pang marunong mag-drums? Paki-drums bro. Ano lang. Ito, example yung song natin is example yun ang line-up natin. Okay, ngayon mag-tune up ang technical kung gaano kalakas ang drums. I-tune niya ngayon kung gaano kalakas ang cymbals, ang snare drums, ang bass drum. So, ngayon, pag dumating yung drummer, pag hindi siya na-discipline, ito, palo lang na palo yan. So, ang suggestion ko is kung papalo ka man, kung mag-adjust ng drums, ay yung beat na mismo ng yung line-up. Okay, tuloy mo lang sis. Habang ina-adjust yan ng technical team, they will ensure na ang bass drum ay hindi masyadong nakakahingi. Tamang-tama lang. Ngayon, pumasok na ako. Dala ko na rin yung acoustic guitar ko. Eh kung wala akong disiplina, ganyan gawin ko. Ganun, no? Pero dapat, mag-test ako ganito na rin. Kung kulang ang volume ko, dagdagan ko. Hinaan ko, kung mahina naman. Sabi nila, malakas, masyado malakas ba? Sige. So, yun pa rin ang independent ko. At pumasok naman ng keyboard. Magtitest naman nagpuna si Brother Liang. Tuloy pa rin yung drummer kasi na-adjust pa rin nila yan magtitest na rin si Brother Liang. Nag-adjust siya.
to the beat ng This is Amazing Grace. Ganon din ang gitarista, yung electric guitarist, papasok din. Ganon din yun, gawin niya. Ang bassista, pasok din ang bass. At least, ang nangyayari, hindi magulo. Mag-adjust kayo ng volume. Kasi paglalihan, pakibaba ng volume mo. Yan. Tumutugtog pa rin siya. Hindi ka tumutugtog ng iba. Kung hindi siya nag-roll ang drummer, hindi nag-roll ng ano. Okay, next is, ang isang, pag hindi ma-adjust na maayos, ang vocals. Minsan, nagre-reklamo yung backup. Hindi ako maririnig, hindi ko narinig ang boses ko sa online. Sabi ko, sobrang lakas niya, no? Sobrang lakas. Siya yung malakas. Ako hindi ko marinig. Ano ba yung mixla na yun? Ano ba timpla yun? Bakit hindi ako marinig? Yung hindi ko marinig. Kaya, pasok yung mga backup. Kuha ng microphone at kakanta. Hindi pwede yung gano'n ka lang. Check. Praise. Kumanta. Huwag mag-praise. Check, mic check. Iba yung boses mo pag nagsasalita ka. This is amazing grace. This is amazing love. Tanya, iba yung vocals mo pag kumakanta ka kaysa nagsasalita ka lang. Praise. Iba yun. This is amazing grace. Kaya ma-adjust nila yon. Ang treble, ang mid-high, ang high ng microphone. Minsan hindi mo makita yung high o hindi nila marinig ang bass kung mag-praise ka lang. So you get it? Sana ito yung gagawin nyo pag wala na ako. Kumakanta yung ano. Hello, mic test. Okay. This is a failing love Okay bro. that you would take my breath, Wala na bang ibang backup? that you will bear my cross. So, kung may apat na backup, sabayan sila sa kay Wilsie, doon na sila doon na rin-adjust ng technical kung sino ang hindi naririnig. At pinaka-purpose niyan, kumakanta sila para hindi nyo na masisi ang technical na hindi ako naririnig. Hindi ako sa YouTube, hindi ko marinig boses ko. Hindi kayo kasi kumakanta. Kaya hindi ma-tune up ng technical kung sino ang nawawala. You see? Okay. So, ganon. Wala naman tayong line-up ngayon, but that's the lesson we have. Kakanta kayo. Kakanta na. So, pag kumanta naman sila, ang instruments ay titigil na. Maaari ang keyboard lang o acoustic na lang para marinig kung sino yung mahina o sino yung malakas. Yun. Saka, doon ma-level ng technical ang worship leader. Kasi yung worship leader, nakaangat yung gain nun kaysa backup. Ay, kung hindi kayo kumakanta, nagpa-practice, ang mangyari niyan, baka ikaw pang malakas kaysa worship leader. Hindi nila nakita yung microphone mo. Yung worship leader pala yung hinawakan ng backup na mataas ang gain, kaya yun siya yung pinakamalakas. Okay, yan ang unang lesson na natin. Thank you. Sana nakuha nyo ng mga brother. Sa practice nyo sunod, papalo na. Habang ang tinutunan nila yung cymbals, ang tom-tom, ang bass drum. Tapos papasok na yun yung bass. Magkasama yun eh. Yung ibang instrumento, kasi ibang rate eh, na traffic. Kaya wala pa yung drummer, wala pa yung keyboardist, wala pa yung sino lang. Ganun ang gawin. Tapos, yung vocals. Okay, ayos na tayo doon. Practical, very practical. Gawin natin yan. Okay, next topic natin. Ipaya natin to sa 1 hour. Papasok.
ay ang prelude. So maganda dapat may prelude. Ito ngayon ay pinapractice na namin sa Abu Dhabi at maaari darating ito dito sa Dubai. Si Pastor Benji ay baka mag-retire na rin. Ako naman magre-retire na rin. Baka si Pastor Binhor naman ang nandoon. Ito ngayon yung pinapa-implement ni Pastor Binhor. Baka mauso. Ang sound ko. Ngayon, sa prelude natin, tingnan natin kung ano ang meron ng church. Meron bang organ ng church? Wala. Keyboard, piano. So, merong instruments na tinatawag na percussive at merong instruments na non-percussive. Ang example na percussive instruments is piano. Tung! Kasi tinutungtong. Pinapalo mo bago para tumunog. Ang isa ay gitara. In-strum mo para tumunog. So, percussive siya. Ang xylophone is percussive. Cymbal is kaya tinawag kaya mga percussion. So, ang sound niya is percussive. Kung percussive ang instruments, kailangan ang pares niya ay non-percussive. Katulad ng pipe organ, yung Hammond organ, violin, saxophone, kailangan magkaano pareho sila. So kung kasi parang hindi maganda pakinggan ang puro percussive. So gawin namin ni Brother Lian ganito. Dahil walang organ ng church, dalawa kami. Ang pinaka-practical na alam natin na tugtugin ay As the Deer in Key of D. Brother Lian, ang sa ano naman, sa combination naman, pag ako ang nagme-melody, ikaw naman yung taga-singit. Tapos ikaw naman ang magme-melody mamaya, ako naman, kung ano naman ang gagawin ko. So this is for the instrumentalist. So ang leader kanina pumasok yung leader. We're glad that you are here. Brother. Ang next na minsan nagbabasa siya ng Bible and then nagpipray. So bago siya po umakyat, let us set the tone. Kasi yun ang pinaka-purpose ng worship team. To set the tone. Sa part ng tuning, ganun din yun. So medyo dapat mahina din yung violin. Kasi bago naman na gano'n, tayo, no? Nag-practice. So, hinaan ang volume ng violin to make it soft. Kailangan sa prelude kasi soft. Very makabugbog damdamin yung sound niya. Diba? Okay, ako muna, no? Pwede pumasok ang drums. Yes, Lord.
place to worship your name. We welcome you in this place. Habang nagpipray ang worship leader, preside na. Amen. So nag-amen na siya. Welcome niya na ngayon yung let's welcome the worship team sa pag-play. Kat hindi nakapasok ang worship team. Tuto pa rin tayo. So parang non-stop siya. May spontaneity ang ating atmosphere. So wala pang worship back up eh. Wala pa naman yung worship leader kasi kabababa pa lang ng worship lead, ng presider. So, nang umakyat na, ay role na yun ni Wilsie. Gano'n, invite na kayo sa pag-worship. So, ano mag-start? Yun ang pag-start ngayon. So, pagkatapos ng praise and worship, darating na naman tayo sa point ng giving. So, part pa rin natin yan. To facilitate. So, mag-instrumental na naman tayo. So, wala tayong organ, but meron si Brother Lian ng violin, magandang yan, habang nagano. Pwede rin yan sa welcoming. Isa pa rin sa giving thank you. Thank you. Ang mga music sa thank you. O pwede rin tumugtog kayo ng nagko-collect ng offering. Mas maganda, kay may music, mas maganda siya. Habang nagbibigay kayo, ay baka dagdagan nyo pa. Masaya kayong nagbibigay. Kukuha pa ulit ako. Tapos, ini-expect natin na after ng offering ay may doxology. So, ang doxology ay ang pinakamagandang chorus. So, preparahan nyo na yung doxology. As much as possible, kung mas maganda ng pagtumugtog tayo ng background is Gina mismo. Gina, no? Sing the doxology. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Medyo mapagsik yung pagkanta natin. Because this is a praise song. Kaya dapat, may puwersa. But first, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and
Kaysa wala lang man, walang nihoy. Parang walang nangyayari. Ito naman, ang tip naman, sabihin nyo naman sa ating mga presider, nahintayin niya muna yung strike ng gitarista o ng keyboard. Kaysa sabihin niya, let us sing the doxology, praise God from, tapos yung ang chord niya pala, ang chord pala ng musician, praise God, ang chord niya pala, let us sing the doxology, praise God from, tapos yung chord nila G. Subukan niyo bro, G kayo. Kayo lahat. Let us sing the doxology, praise God from whom all blessings flow. F ako, G sila. Anong nangyari? Kaya yung sa presider, let us train our presiders na maghintay muna. Let us sing the doxology. Yes, kukuha muna siya ng pitch bago mag-praise God from whom all blessings flow. In-emphasize ko kasi na praise ito kasi mayroong ibang simbahan na ang awit nila ito, praise God from whom all blessings flow. Inantok na sila eh. Nag-duty ba kagabi tapos ang ganun pang kanta. Amen ba? Amen? Okay, nakadalawa na tayo. Tatlo na. Ang set-up, ang prelude, ang doxology. Ngayon, hindi tayo uuwi. Kasi mga musikiro, ang anak ng pastor namin dati, pagkatapos namin tumugtog, hindi na makita. Pero doon na. Tutugtog na tayo eh. Ano pala sa basketbulan na pala yung... sa basketbulan na siya. Yung mga musikiro, lumalabas. Nagkikwentuhan, nagkakape, babalik na lang sila pag may tugtog ulit. So wala dito yan. Wala dito sa Dubai. Wala rin sa Abu Dhabi, wala rin. Pero sa ibang simbahan, ganun. Meron. Sa Pilipinas, meron. Oh. Pray for the amen. Last. So, ayun, bigyan natin ng, ayun. Ang pastor natin ay mag-closing prayer. People namin. Ilahat natin ating mga kamay. So, bless niya. Pag ano na siya, pag amin niya, go. Ganon, di ba? Kasi ang amen din ay parang ano din, amen. Di ba? Masabi, amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Kaya na amen eh. Amen. Kasi pag nagsagot tayo sa nagsabi ng amen, amen ba? Amen. Then we confirm, I confirm. Ganun, within passes. So, tapos na ang simba. Naka-facilitate na ang mga musicians. So, I hope sa Sunday, tingnan nyo na sila, gano'n na sila. So, habang napipray si pastor sa pastoral prayer, may pastoral prayer naman tayo. Patuloy ang tugtog sa pastoral prayer. Ngayon, ang nire-require ni Pastor Binhar sa Abu Dhabi ay kailangan full band, hindi pwede na keyboard lang. So, mag-ano kayo ng mga songs na gusto na i-back up nyo. Minsan, pwede rin yung songs na katulad ng inawit ni Wilson kanina, ano ba yan? I See Grace. Pwede nyo rin patuloy yan. Sige bro, pero ano yan, we will make it soft na halos maganda naman, hindi naman
ma-distract si pastor sa kanyang prayer. Tapos merong times na tumataas ang prayer ni pastor. Ayan, taas din kayo. Ay, Panginoon! Nag-soak na si pastor. Pag nag-soak na si pastor, soak na rin kayo. Ang drums ay more on cymbals. More on cymbals ng drummer. Hanggang sa mag-amen na siya. So, how do you feel na meron ganyan? Nakaset ang mood natin. So, ang genuine worship daw is a response to the divine truth. Ito sa mga truth about God. But who God is? Sino bang Diyos? Our God is perfectly holy. Kaya kayong mga worship leaders, worship backup, pag-aralan nyo rin ang konting theology. Who God is. Ang kanyang pagka-Diyos, that He is holy, He is powerful, omnipotent, He is omniscient, He is all-knowing, He is omniscient. So yun ang ating Panginoon. He is omnipresent, kahit saan nandun siya. So by knowing the attributes of God, doon tayo humuhugot ng ating mga exhortation. Kaya kailangan sa mga worship leaders ay nag-aaral ng mga attributes ng ating Panginoon. Lord, you are worthy to be praised because you are all-powerful. You are all-knowing, Lord. Knowing that God is all-knowing, parang ayaw mo magkasala. Kasi alam mo na alam ng Diyos kahit tinatago mo ang kasalanan mo. Di ba? So napakaganda yung naalalaman mong attributes ng Panginoon that He is all-knowing. He's all-powerful. You can depend on Him. He created us. How much more recreating us? How much more healing us? How much more providing us? Because He is omnipotent. He is all-powerful. So yun ang truth about God. So genuine worship is our response. Bakit tayo nagsasimba ngayon? It is our response to the truth that our God is all-knowing, omniscient, omnipotent. He never changes. He's the same yesterday, today, and forever. So, we give glory to Him because of that truth, adoring Him for who He is, for what He has done, and for what He has promised. May ginawa na siya. Mayroon pa siyang promisa sa bawat isa sa atin. And because of that, we worship Him. Doon tayo humugot ng ating worship. Worship is ascribing all goodness, mercy, truth, wisdom, power, and salvation. Worship is a way of life. Way of life natin ito. It is the overflow of perpetually worshiping life. Are you worshiping God sa iyong bahay, in your personal worship? Kasi pag hindi ka nag-worship personal, paano ka ngayon makapag-lead ng corporate worship if you personally do not experience worship with God? So, worship is the ultimate priority sa ating buhay. Kaya,
Dapat walang Christians o nagsabi na Christians yan na palaging absent sa worship. Because it is the priority, ultimate priority. So we are saved to what? To worship. Worship, ulitin ko, is a way of life. Hindi ko na ito ginawa ng PowerPoint kasi pabilisan lang. It is the overflow of perpetually worshiping life. Kailangan nag-worship tayo sa ating bahay. Gusto ko lang i-share sa inyo ang ginagawa ko sa worship ko. Mas maganda pag mag-worship tayo na may aksyon. Kung tinutukan ka ng barel, ano ang aksyon mo? Taas kamay. Paano magtaas ganito? Ako dyan. Wala akong pera. Di ba gano'n, no? So yun ang surrender, nag-surrender. So the same thing, Lord, I surrender to you. Diba? I surrender to you, Lord. I surrender my life. I surrender to you my sins, my guilt, my shame. I surrender, Lord. Ganito. Pag surrender, wala ka nang mahawakan. Ganito talaga ang surrender, dapat ganon. Wala na ka nang maipit sa kilikili mo dahil pag na ganon, mayroon pa palang 50 dito, malalaglag. Dapat mo pag ganon, walang malalaglag. Ano? Surrender. So, if you worship, Lord, I surrender my life to you. Iyak mo. Para mas maganda. And I worship you, Lord. You stretch your arm high because He deserves the highest praise. You extend your arm. Lord, I worship you, Lord. Father in heaven, at tinuro na Panginoon sa atin. Father, yung the Lord's Prayer. Father, who art in heaven. Kanto yun? Hallowed be thy name. Doon kayo mag-start. Hallowed be thy name. Hallowed, meaning, you praise. We praise His name. I praise your name, Lord. I hallowed your name. I praise you, Lord Jesus. You are omnipotent, omniscient God. You are so gracious. You are so wonderful, merciful, faithful God. Ganon tayo. Palagi tayo gumawa niyan because lalabas. It will overflow. It will overflow sa ating buhay pag palagi natin ginagawa yan. And it will be an easy thing for you worship leaders na pag umakyat kayo dito, ay kusang lumalabas. Hindi ka na magproblema, ano kayang sasabihin ko sa umpisa? Ano kayang sasabihin ko sa next song? Problema natin yan sa mga worship leaders. Problema, what to say between songs, what to say before the songs, what to say after the songs. But if you perpetually worship and it overflows in your worship, hindi ka na masyadong nagproblema. Kusang lumalabas yun. Agree ba kayo? So ang kailangan, we must worship sa ating bahay. Sometimes God is waking me up at 3 a.m. Hindi na ako makatulog. So I worship. Bahala na kung anong posisyon ko. Sometimes naka-kneel, sometimes because wala naman, hindi naman ako nakikita ng asawa ko. Pero na-exercise ko kung ano ang ginagawa ko. So, sometimes meron kang mga kasalanan, mga bisyo na parang hindi mo mahawakan. As you worship the Lord, Lord, I surrender. I release it. Hawakan mo siya. Hawakan mo. Ang sigarilyo, hawakan mo. Lord, I release it. Mahuhulog yung sigarilyo. Hindi mo pa mahawakan, hindi mo pa ma-release yung sigarilyo kasi ganito Lord, I release it. Nandiyan pa rin siya. Ganito. Ang aksyon mo is ganito din. Baliktarin mo para mahulog. Pag ganon sigarilyo, nandiyan pa rin. So, kasama yung aksyon. Kaya pag nag-benediction ng ating pastor, ilahad natin ang ating mga kamay. Kaya ganun din natin. Sinasalo natin yung mga blessings. Oh Lord, bless me. Bless my family today. And then, magiging part ng life mo yan. It's a natural thing for you to do na every time you worship, tinataas mo yung kamay mo. And every time you release some sins and some strongholds in your life, nire-release mo para mahulog. And when you surrender,
Lord, wala na. I give up ng mga decisions ko. I give up myself. Take control of my life. I'm no longer in control. Ikaw na ang tsuper ng aking buhay. I surrender my hold sa manibela ng buhay ko. So, again, worship is not optional. God's primary activity has always been the seeking of true worshipers. We are saved to worship. If you can buy the book of John MacArthur, Worship the Ultimate Priority, bilhin nyo, maganda. So, ang problema ngayon, marami na discussion, anong difference? What is the difference between praise and worship? So, ang praise is we are praising God because of what He has done. What He has done in our life, what He has done, it is about praise. We thank Him and we praise Him dahil siya ay nagbigay sa atin. He is the provider, He is our Jehovah Jireh, He is our Jehovah Shammah, He is always with us. He is our Jehovah Rapha, who is our healer. So we praise Him for that. Dahil sa ginawa niya sa atin. And worship is, refers to ourselves, humbling ourselves to God, and it is costly. Costly. Really, kailangan mo talaga magano. Naalala nyo yung nag-ula ng perfume sa kay Jesus at pinunasan niya ng buhok niya, napakamahal. Ano doon si Judas eh. Sayang yun. Bakit ganon ka costly ang worship. Worship tayo. We really worship even in our giving. If we really love God, walang limit sa ating giving. So when we give out of love, ay malaki yan. Ang iba kasi sinasabi lang nila eh. Ay kahit maliit lang eh, basta with love. With love! Maliit? With love, when you love somebody, hindi mo iniisip yung presyo. Diba? So when you love God, hindi mo iniisip kung ano ang halaga ng binibigay mo sa Kanya. That is worship. We worship Him as we give. We worship Him as we sing songs. We worship Him as we listen to His word na pinipreach ng pastor. Kailangan ganun ang pag-intindi natin sa simba. Kung bakit tayo pumunta dito. We worship Him to sing praises and to worship Him. We worship Him, and as we worship Him as we give our tithe. We worship Him as we give our testimony. We worship Him as we listen to God's word. And we worship Him as we listen to the choir. Ganon. As we worship Him, as we sing to the choir. So worship refers to humbling ourselves. Doon na sa Diyos, we are made to worship, and the question is not whether we are going to worship or not, but rather who or what are we going to worship. Worship is the act of losing yourself, losing ourselves. Less of me and more of you. Lord, less of me and more of you. Ngayon, as we worship the Lord, we are not only worshiping Him in a monologue, God talks also to us. As you worship Him, maririnig mo yung mga prompting ng Holy Spirit sa iyo. And habang nag-worship ka, may mga bagay na nakapag-decide ka. Because of that worship, nakita mo ang Panginoon. And kung nakita mo ang Panginoon, nakita mo yung Kanyang holiness. And when you see His holiness, nakikita mo yung filthiness. And there you decide, Lord, I surrender, Lord, my sins. That is worship. When you see the beauty of His holiness, when you see His presence, when His presence touch your life and touch your heart,
There is that peace that passeth all understanding, that joy that He giveth. That is the presence of God. And then you can decide, Lord, I will surrender to you, Lord. Don't come again decide, here I am, send me. Here I am, Lord. I will commit to the ministry as you worship. So, marami pa to. Baka merong parang part to. But ang mga problema ngayon, ito ang gusto ko lang sabihin sa atin, that kailangan ma-experience din natin ang true worship sa ating Panginoon. For so many years, I am now 63 years old, and I started song leading sa church since mga 1990. Ang iba sa inyo siguro hindi pa na-born. No? I started leading songs, but later, hindi ko alam. Only nalaman ko lang yung leading songs and worshiping ang may pagkakaiba nang magkaroon ng problema sa aking buhay. At the age of 39, nagkaroon ako ng mild stroke na affected ang kaliwang bahagi ng aking katawan. Parang nahulog yung mukha ko, parang gumagano na. Ang numb ang ulo ko hanggang sa paa. And then, that was the time na nakita ko that I am not in control of my life. And because of that, nung una, parang binlame kong Panginoon, bakit ako? Marami pa namang masasamang tao diyan. But during the lowest part of my life, nakala ko hindi na ako makapag-asawa, akala ko hindi na ako makapagtrabaho, disabled na ako, ganon. That was the time when God showed to me in my room. And when I heard the song, Lord, I praise you because of who you are, binigyan ng Holy Spirit ng napakalalim na meaning yun. Ganon pala. So, I praise you, Lord, because of you. That was parang the power of the Holy Spirit filled my room. And all I can feel is worship. Napakaganda ng atmosphere. Parang ayaw kong bitawan ang Panginoon. Umiiyak ako dahil sa joy of being in His presence. Napakaganda. Hindi na ako humingi ng tulong o na-heal niya ako. Because I know at that moment that God knows. God, I know that He is omniscient. He is omnipotent. Alam ko na. And from now, nang maalala ko yun, how does it feel to be in the presence of God? My worship leading changes. When I go back to the church, I lead the praise and worship sa aming simbahan na hindi nagpe-praise and worship. Ang ginawa ko, kumakanta lang, I pray, and then kanta, awit, and then pray. Tapos tinigil ko ng 1 month. Ang mga young people sa amin ay umiiyak kasi pag nag-lead sila ng praise and worship, pag sabi nila na tayo at umawit ng praise and worship, hindi tumatayo ang mga matatanda. Umiyak ang mga young people, itinigil nilang praise and worship. Nang pumasok ako, after naranasan ko yung presence of God, kung ano yung pinaka-presence ng Diyos, in-apply ko yon in worship. Parang gusto ko yung congregation ay maakay ko doon sa place where I have been with God. At yun, nang tinigil ko rin, baka ayaw na nila, after 1 month, sinabi ng pastor sa akin, kasi sa amin mga Ilonggo, toto eh. Ibalik mong praise and worship to. Gustong-gusto pala ng mga matatanda yun. Doon ko nakita na yung mga matured, mga matatanda na talagang matured na sa Panginoon, yun pala ang gustong-gusto magkaroon ng intimate encounter with God. Because yung ginagawa ko ay nakapag-lead ako into an intimate encounter with them through songs and prayer. So doon nag-start na nasabi ko na I'm no longer a song leader, but God made me a worship leader. So there is a difference between song leader and a worship leader. The song leader can only lead the song or can beat the song, but as the worship leader can usher, can provide the avenue wherein this congregation
will also experience the presence and the worship of God in an intimate way. So that is palagi yung mga dinidesire ko when I lead worship. So kinakulang na tayo ng time, 1 hour na. And then let us stand and just sing. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh yes, Lord, help us, Lord, to know that you are near. We know, Lord, that you are in this place, for you are omniscient, Lord. You know every thought. You know the tears that fell in our eyes. You know our hurts. You know our pain. You know our problem, our aspirations, our ambitions in life. So we just surrender to you, Lord, and made our life to want you more and less of us. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are. Help me know you are near. Help me know you are. Help me know you are. Oh, let us worship the Lord. Oh, we worship you, Lord. You are God Almighty. You are all powerful, omniscient, magnificent God. Oh, your love is amazing. Your grace is sufficient. We worship you, Jesus. We worship you. Oh, you deserve all glory and honor. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, oh yes. Oh yes, Jesus. So that is one demonstration of after the song, hindi titigil yung mga instrumentalist. Give the avenue na kayo ay makapag-worship. And when you worship, hindi lang basta na sabi na, Hallelujah, 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 Hallelujah. Kasi pag sinabi mong Hallelujah, praise the Lord. So how do you praise the Lord? Praise Him of who He is. You are Almighty God. You are our healer. You are our defender, our refuge, our strong tower. Hallelujah. We praise you, Lord. So that is the actual na ginagawa dapat ng mga instrumentalist. And you as worshipers, banggitin nyo kung sino ang Panginoon. Hindi lang mambling ng mambling. Try to utter who He is. And later on, when you come here, automatic na siya. Hindi na mahirap. And then, so, what word will you say to the next song? Just make it simple. Just say just one line. Oh, your grace is so amazing. And then start. Sometimes you do not need to say something. Minsan kailangan lang natin tahimik. Let's just allow God to speak to us. Kasi minsan, gaya tayo ng gaya sa iba ng daming salita. Less talk, less of us, and more of Him, more of His presence. Hindi na kailangan na marami tayong salita. Ano ito pang isang minsan nangyayari? Gusto natin, as a worshiper, gusto natin na yung naka-upward, yung direction natin, no? Oh, yes, Lord. Tapos bigla ka lang sabihan ng worship leader na, kaya mga kapatid, dapat na tayo ay nilecturan ka. Kaya ngayon, nag-isip ka. Instead na yung direction mo is going heavenward,
Dahil nilecturean ka niya, nagising ka ngayon. So, pag-aralan natin yun. Do not preach when you are worship leading. Do not lecture when you are leading worship. Because bawat isa sa atin, ang desire natin is, direction is heavenward. We want to be in the presence of God. Ngayon, bigla ka lang nilecturean, nagising ka ngayon. So that is one thing na i-avoid natin as worship leader. Less talk, less mistake. Less of us, more of God. Ay, ang dami pa kong sasabihin sana. So, bitin. Yun na lang muna. Next time na naman. Okay, let us pray. Lord, as we end this short workshop, we pray, Lord, that you will give us the desire to worship you. We want more of you in our life. You're all I want. You're all we want. Continue, Lord, to bless us. Give us the skill, increase our talent, increase our ability. Give us voices. Give us words of wisdom. Give us, Lord, the words to say in worship, Lord. Salamat, Panginoon. For we believe that when our worship touches the Father's heart, the response is God's blessing. Thank you, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Any question? Ayun, palakpakan muna natin ang ating Diyos. Marami ba tayong natutunan? May mga babalik pa ba sa mga susunod na araw ng workshop? Yan. So, asahan natin, may kita natin lahat ng nandito. So, salamat sa Diyos, sa buhay ni kay Rainiel. And Opo, and then magsasend kami ng link para dun po lahat ng suggestion and comments. And sa kabutihan ng Diyos, sa buhay ni kay Rainiel, pagpasensya nyo na po yung maliit na regalo ng church para po sa oras po ninyo na binigay niya sa amin. Salamat po ng marami, Kuya. Pwede ba natin pag-pray si Kuya at yung asawa niya? So, mabilis lang. Let's pray. Puri ikaw, Diyos, sa buhay ni kay Rainiel. Dalangin namin, Lord, na patuloy ka maghari, Lord, sa buhay niya. Gamitin mo siya, Lord, sa kapurihan mo, Panginoon. Ikaw po mag-provide ng lahat ng pangangailangan niya, ng pamilya niya, maging dito at sa Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, Lord, sa kanyang kalusugan, Panginoon. Madakila ka, Lord, sa buhay niya. Sa iyo lahat ng paborit. Pasalamat, Lord, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Maaari na po tayong mag-unti-unti. Salamat po. Picture, picture.